Sumainyo ang kapayapaan sa kadakilaan ng Ama, lahat magagawa niya. Sa taglay na kapangyarihan niya, nagawa ang lahat sa ibabaw ng lupa. Kung pagninilayan at matatanto ng lahat, ano nga bagang hindi maibibigay sa bawat isa? Kung pawang makabubutit, ikabubuti ng lahat, hindi kaya pagbigyan ang kanilang kahilingan? Kung mayroon mang hindi papagdaka, kayo'y may tinanggap. Huwag naman matigib ng panghihina ang loob, kundi patuloy na maging matatag na manalig. Sa gayon, mapapatutuhanan ng Amang sa inyo'y iniibig, kayo'y tapat niyang minamahal man din. Buhay po ba ang Diyos? Wala namang tatatag at titibay sa pananampalataya kung ganang sarili lamang niya. Walang magiging ganap na makakaunawa sa larangan ng kabanalan kung ganang pagkatao. Walang malulubos ang pagtitiwala kung ganang isip damdamin ay taong umiiral. Sa makatwid, ang lahat ng pagtitiwala na may katapatan, ito'y hindi sa pagkatao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Purihin, purihin, purihin ang bawat isa na nagtibay ang damdamin, nabuksan ang pangunawa, nakadamang tuwiran at nakatanggap. Sa bawat isang anak ng Ama, walang pinakamahalaga kung mababatid lamang ang siya'y makilala at madama ng katauhan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Bakit nga baga hindi nakakadama ng lubusan ng lahat ng tao? Kumisan, inisip nga nilang dumalo ng gawain, magsimba kung araw ng linggo. Subalit, naroroon man sa loob ng simbahan, hindi naman puso ay dala-dala. Nasa labas pa rin ang puso niya, pati isipan niya. Kung dadalhin lang ng tao ang isip at damdamin niya sa loob ng dakong kabanalan na kanyang tinunguhan, at hindi yung katawan lang ang naroroon, magaganap ang lahat ay makaunawa at makadama. Kung magtatanong ang tao, paano maiiwan sa labas yung puso? Paano mailalabas yung isip? Kasama nga ng katawan yun. Alala, umbaga, yung katotohanan na naroroon ka man, subalit wala ron ang damdamin mo. Naroroon ka man, wala ron ang isip mo. Kasama mo nga ang puso mo nakataglay sa katawan mo, pati utak na nagtataglay ng pag-iisip. Subalit, wala doon ang kaukulan, kundi nasa labas ng dambana. Bakit? Halimbawa, mga mahal ko, naririto man kayo, ang iniisip nyo'y iba. May kakamtan ba kayo? Maunawaan nyo ba yung sinasabi na nakaya bubuti at pawang mabuti? Hindi po. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya nga, walang pinagkaiba sa taong mag-aaral. Halimbawa, nagre-recite siya. Kailangan niyang matutunan yung nire-recite niya na yan o kinakabisa. Nagme-memorya siya. Pero hindi naman doon ang isip niya. Basa siya ng basa, sabi niya. Halimbawa, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Binasa niya. Subalit wala siyang maunawaan sapagkat ang isip niya ay wala doon. Ang isip niya ay gusto niya nang matapos at siya ay maglaro kung gusto niyang maglaro. O kaya naman kung gusto niyang umalis dahil may pupuntahan siya. Kung gusto niyang kumain, kung gusto niyang kumain. Ibig sabihin, ang anumang nakatatamo
At sino mang nakatatanggap na nilalang, naroon ang damdamin niya. Kaya nga, kung ang damdamin mo'y sanlibutan, wala sa kabanalan, hindi mo tatamasahin ang kabanalan. Kung ang kaisipan mo'y nasa isang tao lang, hindi mo maunawaan ang isang taong kasama mo. Kung ang iniisip mo yung isa lang na iniwan mo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang hinihingi ng pagkakataon para makilalang lubos ang Ama, bigyan mo siya ng tuon. Bigyan mo siya ng kahalagahan. Bigyan mo siya ng pagpapahalaga upang maunawaan mo ang kanyang nasa, maramdaman mo ang kanyang pagmamahal, matutunan mo ang kanyang mga salita, at matutunan mo ring maisabuhay. Halimbawa, may problema ka nga, kaya ka naririto, gusto mong dumaing, gusto mong dumulog. Subalit naririto ka, nakikinig ka, lumilipad ang isip mo. Maunawaan mo ba yung magbibigay sa iyo ng pagkalutas ng problema mo? Naririto ka, gusto mong gumaling. Subalit yung hain sa iyong mainam para gumaling ang iyong karamdaman, hindi mo man lang ninanamnam, kundi ang iyong iniisip pa rin na walang puknat, walang humpay, karamdaman mong tinataglay. Mga mahal, kaya nga may kasabihan, nandyan ka man eka, kung wala naman ang isip at damdamin mo, para ka na ring wala. Buhay bang Ama? Subalit, kung naririto ka at kasama rin ang pagtanggap at pagnanasa, hindi ka mabibigo. May mag-uudyok sa iyong isip at damdamin na siyang magbibigay pangunawa sa iyo. Katulad ng pagnanasa mong magpakatotoo, ang puso mo na may hindi pa totoo, magiging totoo ka bang tao? Sa lahat ng sandali, ang pakikipagtapatan ang dapat gawin para kamtin ang katotohanan. Mga mahal, kaya nga sa larangan ng kabanalan, walang puwersahan, kundi kusang bumubukal, ito'y nabubuhay sa kalooban. At naipagsusumigaw ng mga nabuhay sa kanilang damdamin, ang damdaming hindi pa nila naramdaman sa maluwat nilang pagkabuhay bilang nilalang. Kaya nga yung naging totoo at tapat, natatakot nang mawalay ang kanyang nadama, natatakot nang mawalay yung kanyang natutunan, natatakot nang mawalay sa kanyang tinanggap. Subalit yung hindi pa ganap at hindi pa totoo, ayaw pang tanggapin ang katotohanan, ano ba eka? Kaya naman, wala pa ring saysay, anumang kapagalan. Mga mahal, lagi at sa tuwina'y sinasambit, ang Ama ang katotohanan, ang Ama ang buhay, ang Ama ang lakas, ang Ama kagalakan, ang Ama ang kasiyahan, ang Ama ang kalahat-lahatan ng lahat ng kabutihan at pagpapala sa nilalang. Kaya kung tuwirang siyang mimithin, kakamtin ng sinuman. Ano ang dahilan, ano ang hadlang, bakit hindi matutunan lubos ng tao at hindi makatanggap? Marami pa siyang inaalala sa buhay. Marami pang gustong kamtan. Natatakot na kapag sinuko ang sarili, baka hindi kamtin yung mga gusto niyang kamtin. At ito ang kabulaanan ng isip at hindi totoong iniisip. Sapagkat ang Ama'y napakabuti. Kung alam mo na siyang sinasamba mo, kilala mo siya. Kaya kung kilala mo siya, alam mong habang nagpapakabuti ka, tamang ika'y pinatitibay niya sa kanyang pagdalisay, subalit siya rin naman ang kasama mo para mahulagpusan mo ang lahat ng pagdalisay sa iyo. Sapagkat kilala mo siya, nagtitiwala kang may magagawa siya sa iyo.
Nang dahil naramdaman mo siya, umaasa kang hindi kanya pababayaan sapagkat nararamdaman mo siya sa kalooban mo. Kaya naman, nang dahil sa pandama mong ito, malaki ang pag-asa mo. Dahil sa malaking pag-asa mo, napapakita ng Amang totoo. Parang sikat ng araw na nararamdaman mo sa balat mong dumadampi ang init. Kaya ang lahat ng tao na nakikipagtotoo tuwirang tinanggap ay Ama, nagbabago ang isip, nagbabago ang kalooban, sapagkat iniba ng tinanggap niyang Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Pawang katotohanan ng sakay tinuran, mga minamahal kong nilalang, naway pagtibayan ninyo ang inyong kalooban at sukatin ninyo ang kalaliman ng Ama, kailan may di nyo matatarok, subalit kayo, ang lahat sa inyo'y Kanyang nababatid. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't maliwanag na pinaliwanag at pinahiwatig, pinabatid ni San Pablo sa mga taga-Hebreo ang katagang ito, sapagkat nayulat niya ang mga katagang ito, nabatid niya ang mga katagang ito, pumasok sa diwa niya ang mga katagang ito, hindi na ganang sa kanya nagmula, kundi sa tinanggap niyang nakipagtotoo siya. Bagamat sa unay nakikipagtuligsaan at hinahamak ang mga mananampalataya ng Kristo, subalit nang masumpungan niya at tuwirang siya'y nakadama, siya mismo'y nakipaglaban at nakipagtotohanan. At yan ang pawang totoo. Kung nadama mo na mismo at naramdaman mo'y totoo at nakilala mo na, ikaw mismo makikipaglaban na. Buhay bang Ama? Kaya lamang di mo magawang makipaglaban, hindi makipag-away, kundi ipaglaban mo ang katotohanan na hindi kayo magkakagalit-galit at mag-aaway-away. Kundi ipaglalaban mo na ang iyong nasumpungan ay totoo, na ang iyong tinanggap ay Diyos na buhay. At sino man ang humamak sa iyo, hindi mo alintana sapagkat kilala mo ang sinasamba mo. At yan ang pawang katotohanan. Kung kilala mo ang sinasamba mo, sino man ang humamak sa iyo, sino man ang kumutsyat magmalaki sa iyo, naroon pa rin ang kababaang loob mo na sasabihin mong, nasa katotohanan ako. Buhay bang Ama? Kaya nga, nang dahil sa katotohanan tinanggap nitong si San Pablo, napakita ng kanyang tinanggap ang katotohanan. Kung paano siya ay nabubulagan sa panahon na yaon, na hindi niya alam ang katotohanan at ang pinaglalaban niya ay kay Moises, subalit nang maramdaman niya na higit itong Jesus kay Moises, siya mismo ay nakipaglaban sa totoo na ang Jesus ay higit kay Moises. Inyong pakinggan ang pag-uulat niya. Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na humirang sa Kanya, gaya rin ni Moises na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung paanong ang tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay, gayon din naman, higit na kapuri-puri si Jesus kaysa kay Moises. May tagapagtayo ang bawat bahay, ngunit ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Si Moises ay tapat sa buong sambahayan ng Diyos, ngunit bilang lingkod upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa hinaharap, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya.
pawang katotohanan. Sa unang buhay nitong si San Pablo, sapagkat sa mga kasamahan niya at naimulat sa kanya, ang katotohanang taglay nitong si Moises sa 10 utos ng Diyos, siyang kanilang pinaglalaban. Subalit, nang makilala niya itong binaba ng Ama na higit kay Moises, napatotohanan niyang pinatotohanan ng binaba. Ang kanyang binaba at nagbaba ay iisa lamang. Kaya nga, pinakilala ang katapatan, pinatotohanan ng katotohanan, sinagawa ang mga salita at nagpatotoo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bukas, ang mga sisimba, marinig nyo kung papaano ang katotohanan na ibinaba ang Kristo hindi para kabualaanan at gawin niyang pagkakabula ang mga salita, kundi ibinigay ng Ama ang Kristo para patotohanan niya sa gawa ang mga salita. Sapagkat ang salita'y binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng gawa, nilakipan ng gawa ang kanyang salita. Kaya maliwanag niyang tinuran, hindi ako pumarito para pakliin ang salita, kundi para isagawa. Kaya ang mga totoo at nakikipagtotoo, nakitang pakikipagtotohanan sa mabuting salita na may kalakip na mabuting gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag ding tinuran, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad ninyong naghimagsik kayo sa nasubukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinaputan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos. Nabuhay, nabuhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas ng ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig, hindi bang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananalig sa Diyos. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila kinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Mga mahal, pawang katotohanan, iba yung nakarinig
na tumanggap at nagsabuhay, kaysa nakinig na baliwala lamang, para bagang isang kalembang ng kampana na habang naririnig, naroon sa kanyang pandinig. Subalit nang matapos ng tumunog, wala na rin sa pandinig. Mga mahal, ang salitang banal ay pinagninilayan, binubulay-bulay, ninanamnam, hindi pinakikinggan lamang na parang lampas-lampasang hangin na nagdaraan. Kaya't ang tuwirang numanamnam, nakakadama, nakakaunawa, at nagsasabuhay. Kaya't kapapalad ng mga nilalang na hindi tuwirang inasahan ay sarili, kundi ang inasahan ay ang Diyos na nagbigay buhay sa kanila. Mga mahal ko, sa panahon na yaon, napabatid man ang Ama at ginabayan sila sa 40 taon sa paglalakbay nitong Moises. Kung sino ang pinangalagaan, kung sino ang nakarinig, kung sino ang kinupkop, sila ring hindi naligtas. Sapagkat hindi sila nakinig, hindi sila tumupad, hindi sila nakadawa. Mga mahal, ang pandama ay napakahalaga. Sapagkat kung mararamdaman mo ang nagmamahal sa iyo, matututunan mo siyang mahalin. Kaya nga't may taong gaano man kahigpit ang pagmamahal mo sa kanya, dahil hindi niya madama, para siyang kumakain eka ng walang panlasa. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kailangang madama mo ang tinatawagan mo upang mapatotohanan mong buhay siya na kumukup-kup sa iyo at kukup-kup sa iyo. Sapagkat kung tawag ka lang ng tawag, wala ka nararamdaman sa puso mo. Para lamang tumawag yung ina mo na pagkatapos sabi niyang, "Kunching, halika nga dito." Sinabi mo'y, "Opo," subalit di ka naman lumalapit. Mas mainam pa yung hindi man sumagot, subalit gumalaw sa kanyang kinatatayuan o kinalalagyan at lumapit sa magulang at tinanong, "Bakit po? May pagutos po ba kayo?" Kaya mas kalulugdan ng Ama yung lumapit, sumunod, kaysa doon sa sumagot na walang tinupad. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Maraming nilalang, sapat na sa kanila ang sinasabing, "Paladasal naman ako, palasimba naman ako. Nakikinig eka ako ng mga banal na salita. Ginagawa nga yaon. Subalit wala pang pandama. Hindi maramdaman ang kanyang kinikilala. Paano niyang masasabing mahal niya siya? Mahal niya na siya." Mga mahal, para lang katulad ng isang anak na sinungaling. Sabi niya sa kanyang magulang, "Mahal kita." Subalit pinasasama ang loob. Kung ano-anong ginagawang kalokohan na nakapagpapasukal sa kalooban ng kanyang magulang, na nakapagbibigay karamdaman. Yan ang tao. Pawang katotohanan, mga mahal ko. Ang minamahal ay pinahahalagahan. Ang ginagalang ay sinusunod. Ang nagbabahagi ay pinasasalamatan. Subalit sa taong malayo sa Ama, sapat nang siya'y tumanggap, wala siyang pakialam, ni hindi siya matutunang pasalamatan man lang. Mapapalad ang kahit sa karampot at anumang bagay ang tinanggap, natutong nasiyahan, natutong nagalak, natutong nagparangal, pinasalamatan ang nagbigay buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, katulad sa mga may edad na, huwag namang masasaktan kayo at ito lang ang pinasasabi. Nako, nagkakandatulog sa kakarosaryo, nagkakabagsak ang mata sa kakadasal.
hindi naman nararamdaman yung kanyang tinatawagan. Mainam pa yung batang ngayon mo lang tinuruan nagkatakot siya ama. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Oo nga, dumudulog ka. Wala pa rin nagbabago isip mo Nandoon pa rin kung dati kang maramdamin, palamura, mainggitin, nagseselos, nandoon pa rin. Ano pa bang nabago sa'yo? Wala. Sa makatwid, nandoon yung ginagawa mo, pero wala sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuparin mo ang nasa ko, anak ko, at tutuparin ko ang mabuti para sa'yo. Maliwanag ang totoo. At katotohanan ang sinambit ng Ama. May pangako siya sa lahat ng anak niyang totoo at nakikipagtotoo sa kanya. Kaya't kung kilala mo ang katotohanan niya, mananalig ka't aasa sa kabila man ng hilahil at dusa, itatawid kaniya. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pawang katotohanan at napapatotohanan ng mga anak na tumutupad at sa kanya'y sumusunod. Hindi ka naman pwedeng magtampo. Wala kang karapatang magtampo. At kung magtatampo kay sino, kinawawa mo? Sarili mo. Sapagkat wala ka nang lalapitang ibang Diyos. Iisa siya at nag-iisa. Kaya kung dapat na kumikilala ka, tigibin mo na ng pag-asa ang puso mo at tigibin mo ng pakikipagtotoo sapagkat wala ka nang lilipatang ibang Diyos. At sasabihin mo, hindi mo ko pinakikinggan. Lilipat ako sa ibang Diyos. Kaya walang ginawang maraming Diyos, kundi ang isang Diyos. Kaya nga ang wika niya, ako'y ako nga sa balat ng lupa. Alpha at Omega noon, ngayon at kailanman. Ako ang pasimula at ako ang wakas ng tao sa lupa. Sa makatwid, kung ang Ama mo'y kilala mo na ang wakas at simula ay siya, ang simula at wakas ay siya pa rin. Di ba gagawin mo? Sa mula't mula pa'y kikilalanin mo siya hanggang wakas ng buhay mo. Nang matutukat kumilala ka sa Kanya, nakita mo kung paano kumilos siya sa buhay mo. Mga mahal, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Pagharian kayo, mapuspos, nawa kayong lubos. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa lahat, ilang gabi ba kayong wala? Buhay ba ang Diyos? Kaya, dahil may Diyos, tandaan po ninyo yan, laging may Diyos. Huwag kang mga tuwiran, dahil may Diyos. Tanggapin mong ikaw ay anak lamang na sa Kanya'y nagmula. Ang buhay mong taglay na may wakas iyan. Bakit kailangan ikaw ay magyabang, makalimot sa Kanya, at di maalala kapag naroroon saya't sigla sa katawan? At maaalala mo lang kung ika'y may kailangan. Ang layon at nasa ng Ama sa mga anak niya. Siya'y miya't miya ay maalala tulad ng hininga na siya ang may ugnay. Nagbigay sa iyong katawan upang ikaw ay mabuhay. Kaya't sa Kanya mo ilagak na totoo, damdamin mo, maging laman ng isip mo, upang huwag kang matalo ng alalahanin mo, mga takot sa bukas mo, may magdamag pangbantay Kanya. Kaya't namnamin mo
sa buong magdamag. Kapag nagigising ka, sinong gumising sa'yo? Paalala niya, magunita mo man lamang na siya'y pasalamatan at namulat pang iyong mata. Subalit, di na nagawa na salamat sa iyo, Ama, at ako'y nagising pa. Agad ang inisip, paano na kaya mamaya? May problema ako, may bayarin ako, may pupuntahan ako, may gagawin ako. Hindi man lang nasabi, salamat po Panginoon ko't Diyos ko. Ako'y ginising mo pa, may lakas ang katawan ko, may pandinig ako, maliwanag mata ko, nakahahakbang ako. Ikaw na bahala sa buhay kong ito, sapagkat ako'y wala nang magagawa. Ang lahat ay sa iyo ko pinagtitiwala, sapagkat alam kong ika'y mahiwaga. Kaya nga kung gayon lamang ang narinig ng Amang Dakila, hindi kaya sa iyo'y malugod na anak niyang minahal? Lagi niyong tandaan, Ama'y nakikinig, nagmamasid na lubusan sa lahat ng sandali. Ang buhay niyo, siyang may hawak nito, huwag ipagkatiwala sa masamang magnanasa ng patuloy niyang magawa ang marapat sa buhay ninyong lahat. Siya ang manguna't magharing ganap. Pawang katotohanan ang sa'kin tinuturan. Katotohanan, katotohanan. Kaya nga't kung ika'y nakasarado ang diwa, may kaparaan ang mabuksan at makaunawa. Kung wala kang pandama, may bahagi ang Amang kapangyarihan sa kanyang espiritong sa tao'y binaba, upang buhayin ang pandama mong hindi mo siya maramdaman. Kaya nga't may panlasa, upang masabi mong manamnam mo ang mga salita niya, tulad ng pagkaing nilalasap ng bibig mo, ang salita niya ay malalasap ng puso mo. Tulad ng pagkaing iniisip mo kung ano at paano, mga salitang banal ay maaaring isipin mo rin kung paano mo tatanggapin at pagninilayan. Kaya't kung tuwirang kilala mo lamang, ang sayo'y tinatawagan, malulubos ang pag-asa mo, mawawalan ka ng takot sa iyong buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, napakabuti niya. May oras ang pagtulog. May dako ang tulugan. Ito'y dakong pakinggan mo ang salitang banal. At pag-uwi mo'y humimbing ka sa pagtulog. Doon, mapapatotohanan sa ng Ama nang pinakinggan mo'y salita niya, napayapa ang isip mo. Nang tinanggap mo ang mga aral niya, naglubag ang damdamin mo. Nang nagkaroon ka ng pag-asa sa Kanya, tumibay ang ligaya ng puso mo. At nang hindi ka tumugot manampalataya, napatotohanan niyang buhay siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Halimbawa, paano mong mapapatotohanan ang katotohanan na yung kapwa mo na yun ay mabait kung di mo pa siya makakasama? At paano mo rin mapapatotohanan yung kapwa mo na yung masama ugali kung di mo pa siya nakakasama? Magkakakilalanan lang kayo kapag kayo'y magkasama na. Kaya yung totoong nagmamahalan, nagkakasundot, nagkakaisa, hindi naghihiwalay. Buhay bang Ama? Mga mahal,
Kung nararamdaman niyo ang Ama na mabuti siyang kasama at mabuti siya para sa lahat ng anak niya, ihiwalay mo pa kaya ang sarili mo sa Kanya? Ilalayo mo pa kaya ang damdamin mo sa Kanya? Kalilimutan mo pa kaya siya sa buhay mo? O apuhapin mo sa tuwin na sa pandama mo na magkatakot kang baka di mo siya maramdaman? Kahit isang saglit, may takot kang siya sa'yo ay mawalay. At nang dahil may takot kang baka ikay iwanan ng kanyang mabuting espiritu, ang kanyang kabutihan ang hanapin mo. Ang kanyang kadakilaan ang nanamnamin mo, upang sa gayon, may sa buhay mong lubos ang kanyang layon at pagnanasa. Sapagkat siyang katalinuhan sa lahat ng pawang mabuti. Siyang kadakilaan sa lahat ng napakahiwagang gawa. Kaya't kung nanamnamin ng bawat isa, mapapatotohanang kumikilos siya sa buhay ng mga anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Talagang makakas... Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Hindi ka naman makapagtitibay na mangaral kung halimbawa po, nangangaral ka, sarili mo hindi mo maaralan, baka pag binagabag ka ng konsensya mo, sasabihin sa iyo ng Diyos, sinungaling, sinungaling, sinungaling. Mapakali ka pa kaya niyan. Ano po, kaya mahirap? Kaya itinatalaga naman ng Ama yung pagtitibay sa damdamin para nang sa gayon, makayanan mo yun. Ibig sabihin, pag pinili ka, may bibigay siya sa'yo. At kung yun lamang po ang pagtitibayin sa bawat isa ng damdamin ng mga hinirang, talaga pong makakapagtagumpay. Kaya lamang po katulad po nila kung mahina-hina ang pananalig mo, ikay magtatampo, sasabihin mo, abay, pagod na nga ako. Nagmamadali kang maglingkod pagkatapos ganito. Totoo po yan.
Pero bakit nakakaya, nakakalaban? Katulad po ng pinamusarga ang bibig. O ba't hindi natigil? Basta may tinig, nakakapangusap pa rin. Ano ba kung pangit ang labi? Hindi naman labi nangungusap. Tama po ba? Ang tao po kasi makatwiran Subalit kumisan yung katwiran, wala sa katwiran. Ang gusto ng Panginoon, mga twiran ka, pero pag nilayan mo kung totoo kinakatwiran mo. Ang gusto ng Panginoon, lumaban ka, subalit ang katotohanan ang paglaban mo, huwag yung baluktot ang katwiran mo, ilinalaban mo. Halimbawa, sa inyong pamilya, mayroong hindi makaabot sa gusto mo na mabuti. Hindi ba masasaktan ka at mahihirapan ang damdamin mo? Bilang tao, mahihirapan ka. Subalit ang Ama dahil makapangyarihan siya, kay daming mga sutil at suwail. Ba't nakakaya niya? Sapagkat yun ang pagkakaiba sa tao. May kapangyarihan siya. Nakaya niya lahat. Kaya ibigay mo sa Kanya yung hindi mo kaya at makakaya mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, pag binigay mo sa Kanya yung hindi mo kaya, panaligan mo siya. Magpakatotoo ka sa Kanya, maging tapat ka sa Kanya, dahil pinagkatiwala mo na sa Kanya, asahan mong ibibigay niyang dapat at marapat. Kaya lang, marami yung taong, binibigay ko na po sa iyo, Panginoon ko, kaya lang nandun pa rin sa isip niya. Pinagkakatiwala ko na sa iyo, Panginoon ko, kaya lang nagugulo pa puso niya. Dapat pag binigay mo sa Kanya, asahan mo na siya. Ibigay mo sa Kanya ng buong galak at pagtitiwala. At pagkatapos mong binigay na may galak at pagtitiwala, makikita mo, kumikilos siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang pag-aalinlangan ay sinyalis ng walang katapatan at di pa totoo sa pagtitiwala sa Ama. Kaya, naroon ka ba sa pag-aalinlangan na baka ganun at baka ganyan? Marami kang baka-baka. Kaya tuloy, para ka ng bakang makunat na matanda kay tagal mong palambutin. Marami kang baka-baka. Dapat, kapag tiniwala mo at pinagtiwala, dumaranas ka man nung anong dinaranas mo na yon, nandun pa rin ang pagtitibay mong, kakamtin mo yun, kakamtin ko yun, mapagtatagumpayan ko yun. Binabahagi sa inyo ang totoo. At hindi ito maibabahagi bilang kuntsing, kundi binabahagi ng totoong Espiritu upang mapatotohanan sa inyo ang salita kung tatanggapin at pagninilayan at isa sa buhay nyo, totoong magaganap sa buhay nyo. Kaya nga, sa mga nagpapakatotoo, tinutupad yaon para makita ang katotohanan. Sinusunod yaon para makita ang katapatan. At pagkatapos na pagsusumigaw, ang Diyos na kinilala, tinanggap at pinaglingkuran, buhay. Kaya lamang sadyang ganyan ang buhay. Ilang beses ka mang pagalingin, pag dumating ang takda mo, talaga mamamatay ka pa rin. Subalit, sa tapat hanggang wakas, ang pakikilala ng Ama at ipakikita niya, nandun pa rin ang kaluwalhatian, buhay na walang hanggan, at kaligayahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga, kung may buhay kang pag-asa, at kung buhay ang pag-asa mo, nawawala ang takot mo, pag-aalinlangan mo, kagulumihanan mo, kundi ang dumadatal sa iyo, galak, liwanag, kapayapaan, kasiyahan, kakontentuhan, at pag-asang hindi namamatay. Sapagkat tinanggap mo ang bumubuhay ng pag-asa mo at magbibigay ng tagumpay na iyong inaasam. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, mga anak ng Amang tuwirang binuhay, kilalanin niyo ang kanyang katwiran, maaabot niyo ang kanyang makabuluhang pagmamahal. Sumainyo ang paghahari
ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, kumusta naman ang Valentine's Day ng mga nagmamahalan? Wala po kaming date kasi wala kaming pera eh. Alam nyo po, wala naman sa date yung pagmamahal eh. Ano? Hindi man kayo nag-date kung nagtawanan kayong mag-asawa at masaya kayo eh. Para na rin kayong nag-date. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta naman ang buhay ng mga walang pag-asa sa buhay? Kailangan pong mangyari yan eh. Ang laging may pag-asa. Sapagkat pag nawalan po ng pag-asa, para mo nang pinatay ang ligaya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Kailangan sa tao'y buhay ang pag-asa. Kahit mayaman ka, kailangan buhay pa rin ang pag-asa mo. Yung bang pag-asa mo ng pananalig at pananampalataya sama na sa kaligayahan at kayamanan mo, ay nandun pa rin ang pagtitibay mo siya. Kahit mahirap ka, buhay pa rin ang pag-asa mong mananalig kang hindi ka pababayaan, pakakainin ka araw-araw at bubusugin ka. Katamtaman ng buhay mo, kailangan buhay pa rin ang pag-asa mo na kailanman dapat siyang unahin mo at nang hindi maligaw ka sa buhay mo ito. Sapagkat ang Ama, ang tunay na pag-asa. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nabubuhay ang tao dito sa mundo. Kaya't dahil siya ay buhay, manalig ka, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang makopang marupok. Makopang marupok. Saluhin po ninyo, huwag kayong matakot. Pag hindi kayo natakot, hindi kayo masasaktan ng palad. Masakit po ba? Yan. Pok! Oh! Alam nyo po dati, di ba pinapasin niyang makopa na yan, ano? Yung pala mahalaga yung makopa na yan. Titingnan nyo lang, baka may bantayan, oh. Baka kagat kayo ng kagat, eh. Bumungad sa inyo yung bantay. Natakot. Ariin po ninyong gamot yan. Gamot yan. Gamot. Gamot. Si baby. Oops. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po yung makopa, panapanahon lang kumamunga, no? Siniguela. Ano po yung kahit anong panahon ay namumunga?
Ano pa? Ay, yung bayabas parang may panahon din, ano? Ano pa po? Yung pag namungay tuloy-tuloy habang buhay siya. Di ba yung saging pag namungay, isang buwig lang, puput, tapos na? Ano pa po? Yung patuloy siyang namumunga habang buhay siya. Niyog! Buhay po ba ang Diyos? Bagamat siya ay hindi agad nagbunga, pag namunga naman ay sunod-sunod. Ano po? At matibay na puno. Kaya, yan ang sinasabi po, na kapag kayo ay natamnan at tumibay ng tumibay, hindi man pagdakay namunga, nang sumibol naman ang bungay walang katapusan, sino nakinabang? Kaya, alin ang masarap? Yung namunga ngayon tulad ng saging, pagkatapos ng bungay, putol na. O katulad ng niyog, na patuloy namumunga habang siya ay, ano po? Napakabuti ng Ama. Sagumpol pa. Buig-buig, ano? Yung chiko, tamang namumunga pero hindi siya talagang katulad no na buwig-buwig. Ano po? At mula sa buko pa lang siya'y gamot na. Hanggang sa magkasabaw, magkalaman, tumanda na, at napakaraming gamit sa kanya mula dun sa puno hanggang ugat, hanggang mga dahon niya. Hindi po ba? Walang masasayang sa kanya. Lahat ay pakinabang. Magmula sa ugat, puno, sanga, yung mga dahon, pati yung pinagtataglayan ng buwig nila, hanggang sa bunga, hanggang balat na ng bunga, lahat walang sayang. Pinakikinabangan lahat. Yan ang taong lubos na nagtiwala, nakakilala sa Ama. Hanggang kamatayan, may pakinabang siya. Patay na nga siya yung tinanim niyang kabutihan, pinakikinabangan pa ng kapwa niya. Tama po ba? Kung masama ka, nako, sinusuka ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pag-ibig ang bawat isa, at pananalig na matapat. Sa gayon, ang buhay na pag-asa'y di mamamatay sa inyo, patuloy na ito magdudulot upang kayo'y lumigaya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, mga minamahal.